Congressman Paulo Pulong Duterte, gustong paimbestigahan si Zaldico, pero itong aklaan, itong akbayan ng Niue, hindi raw niya pwedeng ma-impeach si BBM kasi walang ebidensya. Ha? Walang ebidensya? Alam nyo ha, sisiraan ko talaga itong aklaan. Hindi naman na talaga ako maninira sa kanila kasi sira na talaga sila, no? Pero sasabihin ko lang kung ano yung totoo. Kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ang akbayan po, hindi po sila for the people. Hindi po sila sa kung ano man ang hinanaing ng taong bayan. Ha? Sila po ay nanggugulo lamang sa mundo ng politika. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sila gustong makaupo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na nga, no? Booking na itong Malacanang. Nabuking ang Malacanang sa pagsisinungaling nila. At heto pa, si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na rin, kumanta na rin. Hindi ito natin na-cover ha, pero magre-react po tayo dito sa mga sinasabi ni VP Sara, okay? At heto pa, ang pinakamatinding nangyari ngayon, trending na trending itong balita patungkol po ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Gusto niya nang paimbestigahan itong mga sinasabi ni Zaldico dahil nakakabahala po ito sa taong bayan. Imagine ang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay involved sa malawakang korupsyon. At yan ang tama ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Hindi po basta-basta kung nagkakaso lang ng kung ano-ano. Kasi po, pamumulitika yung iba. I believe na itong ginagawa ni Congressman Paulo Pulong Duterte ay hindi po ito pamumulitika. Hindi kagaya ng mga aklaan dyan, no? Imagine mo, itong si aklaan, yung Ngiwi party list. Sinabi niya na hindi pa namin masampahan ng impeachment si Bongbong Marcos kasi wala naman tayong basihan, wala pa tayong ebidensya. Bobo, ang bobo mo. Pero doon sa confidential funds ni VP Sara, pinaimbestigahan nyo na walang ebidensya. Utot mo, ngiwi ka talaga. Magsama kayo ng bangag na presidente, puro kayong ngiwi eh. Di ba? Mamaya ipapakita ko yung video na yan kasi mahalaga po na mabigyan po natin ng pansin itong panawagan po ni Congressman Paulo Pulong Duterte na masampahan na po ng ma-investigate na itong si Zaldico sa House of Representatives kasi ito po, it involves a lot of money that is na napupunta lang sa bulsa ng mga buhayang kongresista dyan. Okay? Yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. At heto, Congressman Paulo Pulong Duterte, gustong paimbestigahan si Zaldico, pero itong aklaan, itong akbayan ng Niue, hindi raw niya pwedeng ma-impeach si BBM kasi walang ebidensya. Walang ebidensya? Gustong paimbestigahan ni Congressman Pulong Duterte ang mga isiniwalat ni Zaldico laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Pero gate ng National Union Party halatang nagsisinungaling daw ang dating kongresista. Nasa frontline na balitang yan si... Ngayon, todo kampi pa kayo ni Zaldico. Karon ngayon, todo laglag na kay Zaldico kasi nagsisinungaling na. Marian Enriquez. Nagkababahala raw para kay Davao City Representative Paulo Duterte ang mga pasabog ni Zaldico. Kaya naman gusto raw ni Pulong na paimbestigahan ang mga ito sa Kamara. Partikular na ang akusasyong 100 billion pesos na budget insertion ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa 2025 national budget. Sa inihain niyang House Resolution number 488, iginiit ni Pulong na nagdudulot ang mga sinabi ni Ko ng malalim na pagdududa sa integridad ni na PBBM at Romualdez, gayon din sa proseso ng pambansang budget. Pero para sa National Unity Party, nagsisinungaling daw si Ko sa kanyang video. Bukod kasi sa hindi raw nakapanumpa si Ko, kaduda-duda raw na ibinibintang niya sa iba ang mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Ayon sa NUP, malaking pagkakamali sa hustisya kung magsasagawa ng investigasyon. Batay lamang sa anilay hindi na-verify na paratang na mula sa isang taong iniimbestigahan din ng ombudsman. Sabi naman ng minorya sa Kamara, dapat umuwi at ipresenta ni Ko ng personal sa korte ang kanyang ebidensya. We will follow where the evidence will lead us. Halata naman kayo na sinakyan nyo lang. Sinakyan nyo lang si Bongbong Marcos. Alam ko namang galit kayo kay Bongbong Marcos.
Pero takot kayong ma-impeach si Bongbong Marcos kasi papasok si VP Sara. Bobo mo. Huwag kang rason aklaan. Akla ka talaga eh. Ngiwi ka talaga eh. At kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon natin dalhin ang investigasyon. Utot mo. Kailangan umuwi ni Form. Alam nyo ha, sisiraan ko talaga itong aklaan. Hindi naman na talaga ako maninira sa kanila kasi sira na talaga sila, no? Pero sasabihin ko lang kung ano yung totoo. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ang akbayan po, hindi po sila for the people. Hindi po sila sa kung ano man ang hinanaing ng taong bayan. Ha? Sila po ay nanggugulo lamang sa mundo ng politika. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sila gustong makaupo. Gusto nila mga yelo ang uupo. Ha? Kaya, ang sabi ko sa inyo, wala yan. Away ng Duterte at Marcos, sila nasa gitna yan sila. Di syempre, ayaw nilang presidente si VP Sara, hindi muna aawayin si Bongbong Marcos. Okay? So, ngayon, tinanong itong si Akla na bakit hindi, pwede na ba ninyong sampahan ng impeachment si Bongbong Marcos dahil dinawit na ni Zaldico? Hindi para pwede kasi walang ebidensya. Ano walang ebidensya? Walang ebidensya? Ano tong bagyo na dinaranas natin na yung baha hanggang liig? Hindi pa ba yan ebidensya? Na Representative Zaldico para yung mga binabanggit niya magkaroon ng legal weight. Mas Isa ka pa. niya under oath. Sa kaso naman ng mga paratang ni Ko kay PBBM, wala raw nakikitang dahilan sa ngayon ang Akbayan Party List para maghain ng reklamong impeachment. Wala raw sila nakikitang bagay na impeachment. Halata talaga pa-safe itong mga akla na ito eh. Laban sa Pangulo. Wala pang compelling reason. Wala pang compelling reason. Ang obvious na. Alam mo ba kung gaano sila kasablay? Noong 125 million ni VP Sara, nag-file kayo ng impeachment. Pero itong billion, kay Bongbong Marcos, hindi kayo nag-file ng impeachment. Are you really for the people? O sariling interest nyo lang? Di ba? Booking kayo ngayon. Yung mga panawagan nyo, yung rally-rally nyo, sariling interest nyo lang. Imagine that one, magsasampa ng impeachment sa 125 million, pero dito sa billion na korupsyon na umepekto talaga sa Luzon, Visayas at Mindanao sa problema ng Pilipinas, hindi kayo nagsampa ng impeachment. Bobo nyo. Ang dapat sa inyo, tanggalin na sa gobyerno kasi kayo po ang germs ng bayang ito. Akla ka kasi. Akla yung utak mo, ngiwi ngiwi ka kasi. Kasi tingin natin ang impeachment complaint should be founded on facts and evidence. Facts and evidence, ang obvious. Sus! Bobo na lang talaga ang boboto dito. Bakit pa ito nanalo? Sa totoo lang, no? The people is aware now. Kung gusto nyo, laging lubog tayo sa baha, iboto nyo ito. Pero kung gusto nyo maayos ang bansa natin, huwag nyo nang iboto itong mga ganitong klaseng politiko. Ganitong klaseng ngiwi kasi. Ay nako. Balita mula sa So yun po, no? Nakakahiya sila. Ang tanong, naniniwala po ba kayo sa sinabi niya na wala pa raw sapat na ebidensya na sampahan ng impeachment si BBM? Boo! Mag-comment kayo ha. Comment kayo. Anong masasabi nyo sa opinion niya dyan? At heto, hindi natin nare-react ito eh. Nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte sa mga kasalukuyang nangyayari ngayon sa mainit na rally at doon sa korupsyon na lumala at nung sinabi ni Amy Marcos. Ito, panuorin natin. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025. Kasi dito natin makokonek na lahat ng sinabi ni VP Sara noong siya pa ay Department of Education, gabinete pa siya ni BBM, diba? Hanggang tumiwalag siya sa administrasyon.
yun pala ay totoo. Maraming sinabi si VP Sara patungkol sa administrasyong BBM na corrupt, dalawa lang ang taong may hawak sa budget ng Pilipinas at sila yung nagmamanipulate kung magkano ang ibigay dito, magkano ang babawasan rito. Sila lahat ang may control. Ibig sabihin, kung pwede nilang i-manipulate ang pera kung saan ibigay, magkano ang ibigay, pwede ring manipulate nila na ibulsa yung ibang mga pera. Pwede posibleng mangyari yan, analysis natin. Yun ang sabi ni VP Sara. If you are manipulating the budget of the Philippines, kung kayo ang may hawak, kayo ang may desisyon, pwede rin kayong magdesisyon na mangurap kayo, di ba? That's one of the option na pwedeng mangyari. At nakikita yan natin ngayon na nangyari na. Kasi marami pong mga kongresista na sumuporta kay Martin Romualdez. Remember? They voted to impeach VP Sara. Kasi kung hindi sila mag-vote for impeachment ni VP Sara, wala silang budget. Doon sa budget na yon, meaning to say, malaki ang chance na yung mga nagbumoto kay VP Sara, yung bumoto kay VP Sara na ma-impeach si VP Sara, nakakuha yun ng malaking budget. At kung nakakuha sila ng malaking budget, duda tayo doon na yung mga kumampi kay Speaker ay meron rin silang mga nakulibat na pera sa pera ng taong bayan. That's what I mean. Okay? Kasi kailangan nila ng budget, especially at that time, malapit na yung eleksyon. Kung matatandaan nyo, lumalaganap ang ayuda. Diba? Ano ang sabi? Sa ayuda rin, ang dami rin korupsyon sa ayuda. Pero nung panahon na naglindol sa Cebu, naglindol sa Visayas, bumagyo sa Visayas, bumagyo ang Cebu, bumagyo ang Maynila, kung saan-saan, sa Negros, nasaan na ang ayuda? Biglang walang ayuda. Ganyan po ka nakakatawa, no? Masakit man pero nakakatawa itong ginawa nila. Sa panahon na walang bagyo, okay lang ang panahon, namimigay ng ayuda. Pero sa panahon na kailangan talaga yung ayuda, wala. Wala na. Di ba? So, anong ibig kong sabihin doon? Ito ang magiging presidente ng Pilipinas sa 2028. Mula noon, hindi pa ito nagsisinungaling. Akala ng iba, hindi para, kasi ako matagal na akong naniniwala talaga dito ni VP Sara Sa mga hindi naniwala at that time, yung mga loyalista at mga dilawan, na siya po ay naninira sa administrasyong Marcos, kung siya po ay naninira, bakit lahat ng mga sinasabi niya noon ay nagkakatotoo na? Doon pa lamang, bingo na tayo sa analysis, sa sinabi ni VP Sara, di ba? At tayo po ay naniniwala doon kay VP Sara, meaning to say, mapagkakatiwalaan ito. Dahil hindi ito basta-basta magsalita kung walang nakitang ebidensya at resibo. Ano ngayon? Nagresulta na yung mga sinabi ni VP Sara. Buong akala ninyo nagsisinungaling ito, pero lahat ng sinabi niya nagkatotoo. In denial lang itong loyalista at mga dilawan. Dahil kapag si BBM ang mag-resign, ito yung papasok si VP Sara. Kaya todo tanggol sila ngayon dito sa Ngiwi. Itong si Akla ang Ngiwi, hindi niya raw ma-impeach itong si BBM. Ang tanga mo, ang bobo mo. Budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled. Correct. Because the ICI cannot pinpoint the mastermind. Because the mastermind ay ang kanilang amo. Ano sabi? Bakit nasabi natin yung mastermind ang kanilang amo? Si Saldico ang nagsabi niyan, hindi tayo Tayo lamang po ay naniniwala kay Saldico sa analysis natin. Patunayan nyo. Ang gagawin ng administrasyon ngayon, patunayan nyo, nagsisinungaling si Saldico. Which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa ito. Meaning to say, sa 900,000 to 1 million people who rallied in the INC at yung mga nagrarally sa People Power Monument, no? Nakiisa po si VP Sara doon. Kung galit kami doong nagrarally, galit rin siya. Nakiisa nga siya. 'Di ba? At nandidiri pa si VP Sara ni Bongbong Marcos. Nakakadiri ka, Bongbong Marcos, sa totoo lang. Seguridad at walang kabusugang kasakiman. Correct. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat ito. Tapos ito pa sasabihin pa ni Bongbong Marcos na ako nga yung nag-reveal nitong flood control. Siya raw ang nag-reveal.
na ang dami palang korupsyon. Dahil kay Bongbong Marcos ngayon, nare-reveal yung mga korupsyon. Hello? Hindi ikaw ang nagre-reveal, Bongbong Marcos ha? Ikaw ang nagmamayabang sa 5,500 flood control projects, kung matatandaan natin. After 2 days, umulan, bumaha. Ha? Ang Panginoon po ang nag-reveal ha? Na sa korupsyon. Hindi po ikaw, Bongbong Marcos, ang nag-reveal sa korupsyon. Ang Panginoon natin ang nag-reveal sa korupsyon. Dahil inulan niya ang Pilipinas, bumaha. Meaning to say, yung kasinungalingan mong 5,500 flood control na ang nagawa, sinungaling ka, nabisto ka sa baha. Na meron pa palang ghost projects at mga substandard na mga... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...